Kabanata 3811. Sampal. Ikaw ang prinsipe ng pamilyang Osborne. Ang kahalili ng maharlikang pamilya ng India. Ikaw ay kumikilos ng mataas at makapangyarihan, ngunit sino ang nakakaalam na mayroon ka ring duwag na bahagi? Patuloy na sinasampal ni Harvey York si Clyde Osborne hanggang sa tuluyang mamaga ang mukha nito. Ikaw na masama. Napa-atres si Clyde matapos kunin ang lahat ng sampal. Isang nakakakilabot na ekspresyon ang malinaw na lumitaw sa kanyang mukha sa sandaling iyon. Gusto niyang maglabas ng baril at hilahin ang gatilyo kay Harvey sa desperasyon. Ngunit sa sandaling maabot niya ang baril, si Emilio Garcia at ang iba pa ay mabilis na napabulalas. Hindi mo ito magagawa, Prinsipe Osborne. Naturally, mas pinapahalagahan nila ang kanilang mga interes kaysa sa sariling pagmamataas ni Clyde. Pumunta sila rito upang ipakita ang kanilang lakas, hindi para mamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Tumahimik ka, lahat kayo. Galit talaga si Clyde. Nakalimutan na ba ninyong lahat kung sino ang pasimuno? Papatayin ko siya, papatayin ko siya. Matapos ang patuloy na pagwawalang bahala, si Clyde ay desperado na sakalin si Harvey. Inalis niya ang gun guard bago itinutok sa ulo ni Harvey. Sabi namin tumigil ka na. Naririnig mo ba ako? Malamig ang ekspresyon ni Emilio habang nagsasalita siya sa nangingibabaw na tono. Kung masisira mo ang interes ng Indian Martial Arts Alliance, sa tingin mo ba patatawarin ka ng prinsipe para dito? Huwag kalimutan, ang isang kahalili na tulad mo ay hindi umiiral bago ang prinsipe. Nanginginig ang mga kamay ni Clyde matapos marinig ang mga salitang iyon. Ang trigger finger ay likas ding bumagal. Walang alinlangan, ang pagkakakilanlan ng prinsipe ay hindi pangkaraniwan. Ang kanyang lakas ay hindi rin gaanong nakakatakot. Hindi na muling maghahamon si Clyde. Nagawa mo na, ngumiti siya. Hinawakan niya ang baril sa kamay ni Clyde bago siya sinampal ng isa pang beses. Halika na, halika rito, nilabas mo ang iyong baril. Bakit natatakot ka pa rin? Nahihiya ako sa sarili kong bansa, nakikita kitang ganito. Half-citizen ka ng country age, right? Walang paraan na dito ipinanganak ang isang tulad mo. Matingkad na pula ang mga mata ni Clyde. Tinakpan niya ang mukha habang kumukulo sa galit. Malinaw na mags-snap siya. Mabilis na kinaladkad ni Emilio at ng iba pa si Clyde pabalik matapos makita ang nakita. Tama na, huwag kang maglakas loob na tumawid sa linya. Pinagsasamantalahan mo kami dito. Hindi kami mamamatay kasama ng mga katulad mo. Sa tingin mo ba kaya mo kaming pagbabantaan ng ganito? Hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay. Sinusubukan lang naming pigilan ang mga bagay na lumala pa. Sinisikap naming mapanatili ang kapayapaan sa daigdig. Huwag mong isipin na natatakot kami sa iyo. Kapayapaan sa buong mundo. Hamalakhak si Harvey. Sa puntong ito, maaari mo ring sabihin na labanan para sa buong sumpain na kalawakan. Naningkit ang mga mata ni Emilio sa sinabi ni Harvey. Gusto niyang sampulin si Harvey hanggang mamatay. Ngunit alam niyang wala siyang pagkakataon laban sa kanya. Matapos huminga ng malalim para pakalmean ang sarili, tahimik na sinabi ni Emilio, sabihin mo sa akin, Harvey. Anong gusto mo? Ipahayag ang iyong kalagayan. Wala ka pa ring ideya. Mahinahong tanong ni Harvey. Mukhang nairita si Emilio bago malamig na tumawag, titigil na tayo sa pagbibigay ng parusa sa H-Country Martial Arts Alliance. Ibabalik din namin ang iyong reputasyon. Masaya ka ba dito? Hindi, sagot ni Harvey York na may kalmadong tingin. Si Emilio Garcia ay nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon. Ginagarantiya ko na ang mga katulad na insidente ay hindi na mangyayari sa susunod na 5 taon. Ang mga pag-atake sa mga mamamayan ng bansang H mula sa ibang bansa ay titigil din kaagad. Nairita si Haru Miyamoto at ang iba ngunit wala silang pagpipilian kundi ang sabay-sabay na tumanggo. Tama iyan, mula ngayon, tayo ay mabubuhay ng mapayapa. Simula ngayon, hindi na tayo sasali sa mga usapin. Nagnganga ang mga ngipin ni Clyde Osborne matapos marinig ang mga salitang iyon. Isang malamig na ekspresyon lang ang ipinakita niya nang walang sabi-sabi.
Ang magsalita laban dito ay nangangahulugan ng pakikipaglaban sa dati niyang pinaglaban para sa bayan. Nakaisip na siya ng 1,000,000 paraan para wakasan ang buhay ni Harvey sa puntong ito. Siya ay naghihingalo na makita si Harvey na napunit. Oo, ang H-Country Martial Arts Alliance workers ay masayang nagbunyi. Masyadong malaki ang pressure mula sa 4 na magagaling na Martial Arts Alliance. Ang lahat ay nakadama ng higit na nakaka-relax nang sa wakas ay nakakuha sila ng ginhawa mula sa lahat ng paghuhukay. Maging si Colton Torres ay sumilay ng isang matengkad na ngiti. Talagang humanga siya sa trabaho ni Harvey. Salamat sa lahat sa pagbibigay ng pagkakataon sa Country H Martial Arts Alliance. Bahagyang ngumiti si Harvey, na parabang nasisiyahan siya sa mga kondisyon. Sabi, sa palagay ko dapat ay ginawa mo na ang lahat ng ito sa simula pa lang. At sa paningin ko, hindi pa ito sapat. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya akong gumawa ng higit pang mga kondisyon. Pakiulit, paanong hindi ito sapat? Natigilan si Emilio at ang iba pa nang papalabas na sila ng silid. Huwag kang maglakas loob na tumawid sa linya, Harvey. Bulalas nila na may kakila-kilabot na anyo. Binigyan ka na namin ng sapat na paggalang. Ang ating bansa ay may kasaysayan ng 5,000 taon. Hindi ba pwedeng umarte ka na parang kasama ka? Malamig na bulalas ni Clyde. Bakit ngayon ka pa tumitawad? Isa kang kahihiyan sa bansa dito. Sampal, hindi nag-aksaya ng oras si Harvey sa paghampas kay Clyde. Nagagalit si Emilio at ang iba pa. Nalampasan mo ang linya, Harvey. Lumampas sa linya. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Harvey. Hindi rin. Ngayon, ito ay tumawid sa linya. Humakbang si Harvey at sinampal si Emilio at ang iba pa hanggang sa literal na namula ang kanilang mga mukha. Hindi nasiyahan si Harvey pagkatapos ng lahat ng iyon, kaya agad niyang pinaalis silang lahat. Pagkatapos, tinapakan niya ang mukha ni Emilio at malamig na tumawag, paano ito? Ang 4 na mahusay na alyansa ng martial arts ay nagsama-sama para lamang magpakitang gilas sa harap ng bansa. Kayong lahat ay kumikilos tulad ng mga hari ng mundo ngayon. Bakit hindi mo naisip na lumagpas ka rin sa linya? Sinasabi mo sa akin na lumagpas ako sa linya dahil lang sa sinampal ko ang isang tao at sinipa ka. Ganyan ka ba talaga katanga? Hindi mo ba alam na hindi mo dapat gawin ang bagay na ayaw mong mangyari sa iyong sarili? Hindi ka ba tinuruan ng mga magulang mo tungkol dito? At sabi mo na lampasan ko ang linya. Ibinabalik ko lamang sa iyo ang nangyari sa aking mga tao sa labas ng mga hangganan. Paanong hindi patas? May sasabihin ako sa iyo. Binigyan na kita ng sapat na paggalang sa pamamagitan ng pagpapanatiling buhay kayo. Kung patuloy kang humihikab, sisirain ko ang leeg mo ngayon din. Ang mga taong sumusuporta sa iyo ay hindi na maglalakas loob na gumawa ng tunog pagkatapos nito. Nag-cross arm si Harvey York bago mapang-asar na pinalipad si Emilio Garcia sa isang sipa. Habang pinupunasan ni Harvey ang kanyang mga daliri gamit ang ilang tissue, si Emilio at ang iba pa ay galit na kinusat ang kanilang mga mata bago sila natatakot na umatras ng ilang hakbang. Sa puntong ito, alam nilang tama si Harvey. Kahit napatayin sila ni Harvey, hindi man lang nanunood ang Martial Arts Alliance. Pagkatapos ng lahat, alam ni Harvey ang kanilang pinakamalaking kahinaan. Nakaramdam ng inis si Emilio at ang iba pa nang makita nilang dominante si Harvey. Nandito sila para magpakitang gilas at maging boss sa buong H-Country Martial Arts Alliance. Ngunit hindi sila naiiba sa mga aso lamang kumpara sa kasalukuyang Harvey. Ito ay ganap na wala sa kung ano ang nasa isip nila. Sa mapait na tingin, huminga ng malalim si Emilio at sinabing, mas mabuti kung hindi mo susunugan ang lahat ng tulay mo ngayon, Sir York. Itinapat ni Harvey ang likod ng palad niya sa mukha ni Emilio. Mas gusto kong gawin iyon. Si Haru Miyamoto ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at humakbang pasulong matapos makita ang tanawin. Mas mabuting magpatawad, Sir York. Sampal, mapapatawad lang kita kapag nasa ilalim ka ng 6 na talampakan. Napaawang ang bibig ni Gordon Moreno sa nakita. Tiyak na magkikita tayong muli sa hinaharap, Sir York.
Lahat tayo ay kabilang sa South Seas at sa malayong silangan. Hindi na natin kailangang makipag-away. Walang sinuman sa atin ang makikinabang dito. Sampal, sampal, sampal. Tinatakot mo ba ako? Napapikit si Harvey bago niya sinipa si Gordon. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Rowan Caddell bago malamig na tumawag. Dahil hindi ka nagbubukas ng bibig mo, igagalang kita. Hinampas naman ni Harvey si Rowan sa tagiliran. Ano? Napuno ng galit si Rowan habang tinatakpan ang mukha. Wala akong sinabi. Di ba sabi mo magpapakita ka ng respeto? Sa harap ka lang ba naglagay? Nang muling madapa ang grupo ng mga kinatawan, tumahimik sila ng tuluyan. Wala bang matibay na etiquette ang bansang H? Di ba dapat maging bukas palad ang mga tao rito? Hindi man lang nagtitimpi ang bastos na ito. Ang mga representative ay puno ng puot. Karaniwan silang pinasasalamatan ng umiiyak na pulutong kung nagpasya silang tumigil sa pagpapakita ng kanilang lakas. Bagaman, hindi man lang nagdalawang isip si Harvey na humingi. Si Clyde Osborne ay nagsuot ng matuwid na ekspresyon habang siya ay bumulalas. Ano ang gusto mo? Hindi ka ba natatakot sa kinatawan sa pamamagitan ng padalos-dalos na pagkilos? Babagsak ang lahat kung magpapatuloy ito. Gustong-gusto ni Clyde na barilin si Harvey, ngunit hindi siya manggahas. Tama ka, iyon talaga ang plano. Lumakad paharap si Harvey at tinapik ang mukha ni Clyde na may mahinang ngiti. Tapos, gumawa ng gesture si Harvey. Kalmadong dinala ni Eleanor Stanton ang ilang mga kontrata at inayos ang mga ito sa harap ng apat na kinatawan. Hayaan mo, hayaan. Tingnan niyo ang kontrata na mayroon ako para sa inyo. Hanggat sumasang-ayon kayo sa aking mga kondisyon, ang inyong mga lihim at kahinaan ay mananatiling nakatakip. Number 1, humingi ng paumanhin sa H Country Martial Arts Alliance at aminin ang inyong pagkakamali. Hindi lang sa malayong silangan. Gusto ko ring makita ng buong hilagang Europa ang inyong paghingi ng tawad. Bulalas ni Harvey. Nagkatinginan si Emilio at ang iba matapos marinig ang ganoong kahilingan. Susunod kami, sagot nila sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Number 2. Babayaran ang lahat ng pagkalugi ng mamamayan ng bansang H sa ibang bansa. Bayaran ang kanilang mga pinsala at parusahan ang mga gumawa nito. Walang magkukulang ni isa, at wala ni isang tao ang maiwan. Higit pa riyan, bawat isa ay magbabayad kayo ng $150 milyong sa mga bayarin sa pagre-retiro at mga gastos sa pagkawalan ng pag-iisip para sa mga mamamayan ng bansa H. Ang aking assistant, si Eleanor Stanton, ang magpapasya kung paano itutuloy ang sitwasyon. Si Emilio Garcia at ang iba ay galit na kumurap ang mga mata. Ginawa ito ni Harvey York para sa puso ng mga tao. Ang sabi, ang kanyang kalagayan ay nasa loob pa rin ng kanilang matatagalan. Gaano man sila kasuklam, wala silang pagpipilian kundi ang tumango. Tatanggapin din namin ang mga kondisyong ito. Number 3, at ang huli. Mahinahong sinabi ni Harvey, hindi ako nagtitiwala sa apat na mahusay na alyansa ng martial arts na tuparin ang kanilang mga pangako. Kaya't hiniling ko sa Far East at South Sea Martial Arts Alliance na kilalanin ang bansa H bilang ikalimang permanenteng direktor ng World Martial Arts Alliance. Kung tutusin, hindi ka na makakagawa ng ganito pagkatapos nito. Nang marinig ang mga salitang iyon, agad na nagliwanag ang mga mata ni Colton Torres at Dane Bennett. Natural, alam nilang malaki ang pakinabang sa bansa kung kailangan itong pagdaanan. Nangangahulugan ito na ang H Country Martial Arts Alliance ay magkakaroon ng malaking awtoridad sa Martial Arts Alliance sa hinaharap. Kinakatawan ng 5 magagaling na direktor ang pinakamataas na order ng World Martial Arts Alliance. Walang pagkakataon, sabay-sabay na sigaw ni Emilio at ng iba pa. Magiging mahirap para sa East at South Seas Martial Arts Alliance na tanggapin ang mga kondisyon, ngunit imposible rin. Ngunit ang pareho ay hindi maaaring sinabi para sa India at ang Island Country Martial Arts Alliance. May bakanteng posisyon para sa direktor ng World Martial Arts Alliance. Ang India at ang Island Country ay parehong nagpapaligsahan para dito.
Paano nila matatanggap ang mga kondisyon kung ganoon nga? Talagang susuportahan nila ang paggising ng kanilang kaaway. Give me a reason you won't comply, cool na sagot ni Harvey. Pwede mo kaming sampulin at humingi ng tawad. Magagawa mo pa kaming magpakumbaba sa harap mo. Huminga ng malalim si Emilio na may seryosong ekspresyon sa mukha. Ngunit hindi kami kailanman magkakaisa at kikilalanan ang H Country Martial Arts Alliance bilang isa sa 5 magagaling na direktor. Mababaliw kami kung talagang sumunod tayo. Sumuko ka dito, Harvey. Kahit na ilantad mo ang aming sikreto, hindi namin tatanggapin ang mga kondisyong iyon. Si Emilio ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin na may masamang tingin. Ito ay malinaw na ang limitasyon. Tama. Hindi rin kami sasama dito. Kung gusto mo talagang kaladkarin ang lahat pababa, pagkatapos ay gawin ito. Gusto kong makita kung ang H Country Martial Arts Alliance ay mauuna sa amin o hindi. Malamig na bulalas ni Haro Miyamoto at ng iba pa. Malamig na tumawa si Clyde Osborne. Huwag kang ang walang muwang, Harvey. Gusto mo bang mailista ang H Country Martial Arts Alliance bilang isa sa 5 magagaling na direktor? Hindi ito tungkol sa pera. Ang mga kinatawan ay walang sinasabi sa bagay na ito. Kahit na lahat dito ay sumang-ayon, kahit na ang Far Eastern at Southern Martial Arts Alliance ay sumabay dito. Sa tingin mo ba ay gagawin din ng kasalukuyang direktor? Mag-isip ka muli. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3815. Si Clyde Osborne ay hindi rin naglabas ng kalokohan. Ang 4 na magagaling na direktor ay palaging kakampi sa American Martial Arts Alliance at sa Empire of the Sun that never sets. Hindi lamang sila ang nagmumonopolyo sa marami sa mga mapagkukunan ng martial arts sa mundo, ngunit madalas din silang nagsasama-sama upang sugpuin ang mga alyansa ng martial arts ng iba pang nangungunang mga bansa. Ang pagtutulungan ng dalawang partido ay ituturing na halos perpekto. Ligtas na sabihin na ang World Martial Arts Alliance ay palaging susunod sa 4 na magagaling na direktor. Dahil sa maselang sitwasyon ng East Sea at South Sea, ang World Martial Arts Alliance ay karaniwang hindi makisangkot sa kanila. Pagmamay-ari na nila ang buong martial arts world. Bakit hahayaan pa ng 4 na magagaling na direktor na ang alyansa ng martial arts ng H Country ay umangat sa kapangyarihan sa ilalim ng ganitong mga pangyayari? Hindi lamang ibang tao ang mamamahala, ngunit ang lahat ng mga direktor ay nasa iba't ibang mga pahina muli. Kung gayon, paano nila magagamit ang kanilang awtoridad para pagsamantalahan ang mga karaniwang tao? Napangiti si Harvey nang makita niya ang matuwid na tingin sa mukha ni Emilio at ng iba pa. Sigurado ka bang hindi mo tatanggapin? Agad namang umiling si Emilio at ang iba pa. Siyempre hindi. Malamig na bulalas nila. Hindi na kailangang maging masyadong mapagpasya. Kalmadong ngumiti si Harvey. May mga taong sumusuporta sa iyo behind the scenes, di ba? Bakit hindi mo itanong ang tungkol dito? Hindi. Maaari kaming magpasya para sa aming sarili. Maaaring magtakda ka ng ibang mga kondisyon, o aalis na kami sa lugar na ito ngayon din. At saka, tama si Prince Osborne. Kahit nasundin natin ito, hinding-hindi ito aaminin ng 4 na magagaling na direktor. Kalmadong ngumiti si Harvey, pero sa tingin ko tatanggapin nila. Nawala ko lang ang inyong rekomendasyon sa pagkakataong ito. Sa pamamagitan nito, ang iba ay maglalayag ng maayos. Kung ang H Country Martial Alliance ay nagtagumpay na maging isa sa mga magagaling na direktor, luluhod ako at tatawagan pa kitang ama. Pinilit ni Harvey ang kanyang dila. Lumuhod ka lang. Huwag mo na akong tawaging ganyan. Ayokong magkaroon ng anak na isang tanga na katulad mo. Bukod dyan, wala kang masabi sa bagay na ito. Vroom! Halos magkasabay na nag-vibrate kay Emilio at ang iba pang mga cellphone. Matapos makita si Clyde, na talagang matamlay sa sandaling ito, ang mga kinatawan ay nagkaroon ng masamang pakiramdam tungkol sa sitwasyon. Humihingi ako ng paumanhin sa mga mamamayan ng bansang H para sa mga kakaibang kondisyon. Maaari na kayong umalis ngayon, kinatawan.
Kukunin ko ang aking pamilya na kausapin si Harvey. Hindi niya isisiwalat ang mga sikreto mo. Makukuha mo ang aking salita. Hindi napigilan ni Clyde na magsalita nang medyo mawala ang pressure. Tungkol sa H-Country Martial Arts Alliance na maging isa sa mga magagaling na direktor, biro lang iyon. Kahit na ang Far East at South Sea Martial Arts Alliance ay nais na irekomenda sila, kahit isang mahusay na direktor ay kailangang gawin din ito bago sila magkaroon ng karapatan. Mangyaring huwag pansinin si Harvey para sa kanyang kamangmangan, lahat. Nagliwanag ang mga mata ni Emilio at ng iba pa nang may sasabihin sila. Sigurado ka bang ayaw niyo munang tawagan? Paano kung tawagan ka ng boss mo? Si Emilio at ang iba ay natauhan bago nila mabilis na sinagot ang kanilang mga tawag. Ano, may meeting ngayon ang World Martial Arts Alliance. Inirerekomenda ng Sun Empire na hindi tinukoy ang H-Country Martial Arts Alliance na maging 5th grade director. Bukod pa sa American Martial Arts Alliance, sumasang-ayon ang 2 pang direktor. Tanging ang South Sea at ang tinig ng Far Eastern Martial Arts Alliance ang nananatili. Agad na nagdilim ang mukha ni Clyde Osborne. Hindi niya maisip kung paano nangyari ang ganoong pagkakataon. Sa isang mahalagang sandali, ang World Martial Arts Alliance ay nagsagawa ng isang pagpupulong at hinirang na ang County H Martial Arts Alliance bilang isa sa mga malalaking direktor. Paano ito posible? Ang lahat ay nangyari tulad ng sinabi ni Harvey York, ang bastard na iyon. Plano ba niya ang lahat ng ito? Ang mga kaisipang iyon ay damaloy sa isipan ni Clyde na parang tidal wave na humahampas sa dalampasigan. Mabilis niyang kinalma ang sarili sa pag-aakalang hinding-hindi ito mangyayari. Ang isang maliit na pritong tulad ni Harvey ay walang magagawa para sa World Martial Arts Alliance. Ang lahat ng ito ay nagkataon lamang. Huwag matakot, lahat. Bulalas ni Clyde. Dapat niyang nalaman ang tungkol dito sa pamamagitan ng pinagmulan. Kaya siya dumating na may mga ganitong kondisyon. Huwag kayong sumuko sa mga tuntunin. Kami, ang mga tao sa bansang H, ay alam namin ang aming mga limitasyon. Wala kaming karapatang umupo sa ganoong posisyon ng lakas. Bago pa man matapos magsalita si Clyde, ibinaba na nina Emilio Garcia at Haru Miyamoto ang kanilang mga telepono. Bakas sa mukha nila ang kahindak-hindak na mga mukha habang nagngangalit ang mga ngipin. Mabilis na sumugod sina Rowan Cadell at Gordon Moreno patungo kay Harvey bago magalang na yumuko. I'm sorry, Sir York. Patawarin mo kami sa pagiging tanga dito. Ang Eastern at Southern Sea Martial Arts Alliance ay gumawa ng desisyon nito. Sa ngalan ng aming Martial Arts Alliance, ihirang namin ang H-Country Martial Arts Alliance para maging isa sa mga magagaling na direktor. Kung tungkol sa India at alyansa ng martial arts ng island country, ang kanilang desisyon ay hindi makakaapekto sa amin sa anumang paraan. Sana makita mo ang aming sinseridad. Ang mapagmataas na ugali ni na Rowan at Gordon ay napalitan ng takot at pagpapakumbaba. Agad na nagdilim ang mga mukha ni na Emilio at Haro. Wala silang sasabihin kahit isang salita sa oras na ito. Hindi kailanman tatanggapin ng India at ng island country ang H-Country Martial Arts Alliance para umangat sa kapangyarihan. Ngunit iba ang sinabi ng Emperor of the Never-Setting Sun, ang malayong silangan, at ang alyansa ng martial arts sa South Sea. Sa puntong ito, nakumpirma na ang problemang ito. Ang mga kinatawan ay pinahirapan ng mga taong sumusuporta sa kanila, na nagsasabi na ito ay masyadong komplikado ng isang sitwasyon at hindi pinapayagan na gumawa ng anumang mga pahayag. Kahit na hindi ito nangyari, hindi rin sila maglalakas loob na magsalita tungkol dito. Hindi lamang ang mga manggagawa ng alyansa ng martial arts ng Country H ay ganap na natigilan, ngunit kahit na si Dane Bennett ay hindi mapigilan na sampulin ang kanyang sarili sa mukha upang matiyak na hindi siya nananaginip. Si Clyde naman ay tuluyang natigilan. Bumalik ang mga salita nito para kagatin siya. Humigop si Harvey ng tsaa na dinala ni Eleanor Stanton bago siya mahinahong sinabi, tama na ang kalokohan. Kailan niyo ipapadala ang mga rekomendasyon? Huwag kang mag-alala. Ang Far Eastern Martial Arts Alliance ay magsasagawa ng isang pulong sa loob ng 3 araw.
2/3 ng mga miyembro ay aprubahan ang rekomendasyon. Nasa iyo ang aking salita. Masiglang sabi ni Rowan. Sir York, magkakaroon po ng meeting ang South Sea Martial Arts Alliance ngayong hapon. 70% ng mga miyembro ang sasang-ayon dito. Sa 3 sa 4 na mahusay na pagkilala sa direktor, ang kailangan lang nating gawin ay dumaan sa isang collaborative na proseso. Sa lalong madaling panahon, ang H-Country Martial Arts Alliance ay makakapagpadala na ng mga kinatawan sa World Martial Arts Alliance Headquarters. Hindi ginusto ni Gordon Moreno at ng iba pa na mangyari ito. Sinisigawan pa rin nila si Harvey York kanina pero nakayuko na sa sumunod na segundo. Walang ibang pagpipilian. Tumawag na ang mga amo nila. Dahil ang 3 sa 4 na magagaling na direktor ng World Martial Arts Alliance ay sumang-ayon sa mga tuntunin, ano pa ang magagawa ng mga kinatawan na iyon? Si Colton Torres ay ganap na nagyelo. Nagulat din si Dane Bennett at ang iba pa. Sa puntong ito, hindi sila makapaniwala sa nangyayari sa kanilang mga mata. Tutol ako dito. Ang H-Country Martial Arts Alliance ay hindi papayag ang maging isa sa mga magagaling na direktor. Galit na sigaw ni Clyde. Alam namin kung ano ang kaya namin. Ang H-Country Martial Arts Alliance ay hindi katugma para dyan. Hindi mo lang kami itinulak na labanan ang Far East at South Seas. Sinusubukan mong patayin ang H-Country Martial Arts Alliance dito. Hinding-hindi ako sasang-ayon dito. Pagkatapos, malamig na pinandilatan ni Clyde sina Emilio Garcia at Haru Miyamoto. Malinaw ang intensyon. Gusto niyang tumayo din silang dalawa sa kanya. Kung tutuusin, alam niya na ang kanyang mga kondisyon at dahilan ay ganap na hindi makatwiran. Sabay na nag-iwas ng tingin sina Emilio at Haro, pilit na iniiwasan ang paksa. Half-blood ka lang, Prinsipe Osborne. Anong karapatan mong magsalita sa H-Country Martial Arts Alliance ng ganito? Tahimik na tumingin si Harvey kay Clyde. Karapat-dapat ka ba? Ikaw na masama. Hinding-hindi ako papayag na ganito. Tinuro ni Clyde ang ilong ni Harvey, magsalita ka. Anong uri ng karumal-dumal na bagay ang ginawa mo upang hayaan ang 4 na magagaling na direktor na sumang-ayon dito? Magkano ang interes ng estado na naibenta mo para mangyari ito? Ang bansa ay hindi magbabayad ng ganoong kalaking halaga para sa isang simpleng tagumpay. Natural, medyo nawalan ng kontrol si Clyde. Pilit niyang sinisisi si Harvey kung ano man ang maisip niyang dahilan. Alam niya kung ang H-Country Martial Arts Alliance ay aakyat sa kapangyarihan, ang mga pagsisikap ni Harvey ay lubos na pahahalagahan. Paano siya makakapaghiganti ni pagkatapos nito? Paanong makaya niya ito ilabas? Tama na, manahimik ka, Prinsipe Osborne. Humakbang pasulong si Gordon bago itinapat ang likod ng palad sa mukha ni Clyde. May sasabihin ako sa'yo. Ang H-Nation Martial Arts Alliance ay magiging isa sa mga magagaling na direktor. Ang bansa H ay may 5,000 taong halaga ng kasaysayan. Nanalo rin sila sa laban sa India sa pagkakataong ito. Kung hindi sila itinalaga pagkatapos noon, paano magiging patas? At saka, outsider ka lang. Hindi ka bahagi ng 4 na mahusay na Martial Arts Alliance, at hindi ka rin mula sa H-Country Martial Arts Alliance. Ano ang silbi ng pakikipaglaban mo sa sinuman dito? Umalis ka sa daan. Curious na pinanood ni Harvey ang eksena. Dahil sa kanyang mga tawag sa telepono, ang Never Setting Sun Empire ay patuloy na nagpumilit, na naging sanhi ng pagbagsak ng 4 na mahusay na martial arts alliances. Ang Far East at South Sea Martial Arts Alliance ay walang pagpipilian kundi ang tuparin ng 4 na utos ng mahusay na direktor. Ang Martial Arts Alliance ng India at ang Island Country ay labis na nainis, ngunit hindi sila nang ahas na magsalita tungkol dito. Si Clyde na lang ang naiwan na tumatalon-talon na parang clown. Ito ay isang kamangha-manghang tanawin. Ang iba ay naging sobrang tamad pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Walang inaasahan na si Clyde Osborne, na mukhang pasimuno, ay sasampalin ni Gordon Moreno. Ano ba ang nangyari dito? How dare you touch me, bastard?
Gustong patayin ni Clyde si Gordon, ngunit napigilan niya ang sarili. Maaari niyang talunin ang isang tulad ni Gordon sa isang iglap. Ngunit suportado siya ng South Sea Martial Arts Alliance. Hindi rin sila nagawang labanan ni Clyde. Ano, sa tingin mo ba ay kahanga-hanga ka dahil lang sa tinatawag ka naming prince? Gusto mo bang puntahan kita ngayon? Naiinis na itinulak ni Gordon si Clyde sa isang tabi. Ikaw ay walang silbi. Ang magagawa mo lang ay patakbuhin ang iyong bibig. May sasabihin ako sa'yo. Gaano man kahirap ang desisyon o gaano karaming tao ang sumasalungat sa amin, ang Far East at South Seas Martial Arts Alliance ay tatayo kasama ang bansa H. Kailanganin namin ang aming mga miyembro na pumirma ng kontrata para i-nominate ang H Country Martial Arts Alliance bilang ikalimang mahusay na direktor. Habang nagngangalit si Clyde, lumapit si Gordon kay Colton Torres at sinabing, Leader Torres. Kailangan muna namin kayong batiin. Susundan ka ngayon ng South Sea Martial Arts Alliance. Humakbang pasulong si Rowan Caddell na may ngiti sa labi. Congratulations, Leader Torres. Ang malayong silangan ay mapapa-ilalim na ngayon sa iyong pamumuno. Salamat sa mga kinatawan. Walang ideya si Colton kung paano naging ganito ang mga bagay. Isang matingkad na ngiti ang ipinakita niya sa mga sandaling ito. Tuldok. Ako ay pinarangalan na ang H Country Martial Arts Alliance ay naging isa sa 5 magagaling na direktor. Huwag mag-alala. Isa sa alang-alang din namin ang mga interes ng malayong silangan at South Sea sa hinaharap. Bam! Ibinagsak ni Clyde ang kamay sa mesa nang makita ang tanawin, nahati ito sa kalahati. Ang mesa ay gawa sa dilaw na bulaklak na peras. Nagkakahalaga ito ng $15 milyong. Maghintay ka lang, Harvey. Nanginginig si Clyde bago siya nagsulat ng tseke habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin bago umalis sa lugar. Nagkatinginan sina Emilio Garcia at Haru Miyamoto bago sumunod kay Clyde palabas ng kwarto. Anong nangyari? Balitaan niyo ako. Nang makarating ang tatlo sa nakaparadang van nila, sinipan ni Clyde ang isang maliit na mesa sa isang tabi. Saglit na nag-alinlangan si Emilio bago siya sumagot, nabanggit mismo ng punong instructor ang Empire of the Never Setting Sun kahapon. Sinabi niya na alam niyang mangyayari ito. Hindi siya humingi ng anuman, ngunit ang imperyo ay nagsagawa ng isang emergency na pagpupulong matapos silang matakot sa mga patawag. Ganito ang lahat ng nangyari. Prinsipe Osborne, dahil alam ito ng Chief Instructor, wala tayong pagkakataon laban kay Harvey. Kailangan nating itigil ito. Head Instructor, natauhan si Clyde matapos marinig ang pangalang iyon. Yung bastard. Hindi nakakagulat na siya ay kumikilos ng napakataas at makapangyarihan ngayon. Sinusuportahan siya ng isang kilalang tao. Gayunpaman, bakit interesado ang Chief Instructor sa maliit na prito na iyon? Kapag natapos na ang lahat ng ito, gusto kong makita kung paano mamamatay si Harvey. Naisip ni Clyde na talagang kahanga-hanga si Harvey para malaman ang mga sekreto ng 4 na magagaling na martial arts alliances habang pinipilit ang Never Setting Sun Empire na ilagay ang Country H sa kanilang mga sapatos. Tutal, ang punong instructor ang nasa likod ng lahat ng ito. Sa huli, madumi pa rin si Harvey. Sa sumunod na 3 araw, kinailangan ni Harvey York na harapin ang mga usapin ng H Country Martial Arts Alliance kasama si Colton Torres. Habang ang Far East at South Sea Martial Arts Alliance ay nagpadala ng kanilang mga rekomendasyon. Ang H Country Martial Arts Alliance ay nagawang maging isa sa mga magagaling na direktor. Bukod dito, hindi lamang nahinto ang mga pag-atake sa mga mamamayan ng bansa H mula sa ibang bansa, lahat sila ay ganap na nabayaran para sa pinsala. Matapos harapin ang problema, sinabihan ni Harvey si Rachel Hardy at ang iba pa na manatili sa Floatwell at makipagtulungan kay Mandy Zimmer upang patakbuhin ang Hearthstone Corporation. Para naman sa Marshall Hall, sina Eleanor Stanton at Lane na Iswell ang mamamahala. Kapag magkasama ang dalawang ito, magkakaroon sila ng koneksyon at kapangyarihan na gawin ang anumang bagay. Ang pag-unlad ng Marshall Hall ay natural na nasa tamang landas, kasama ang pamilya Torres na sumusuporta sa kanila.
Pagkatapos noon, sinabihan ni Harvey si Rachel na bilhan siya ng plane ticket bago umalis. Ang pinsala ni Dean Cobb ay nananatiling hindi ginagamot matapos ang kanyang laban kay Julio Garcia. Mula sa isang tiyak na point of view, si Harvey ay responsable din sa kanyang mga pinsala. Iyon ang dahilan kung bakit si Harvey ay hindi na lamang umupo pagkatapos ng ilang oras sa kanyang sarili. Plano niyang pumunta sa Blackburn City sa lalong madaling panahon. Pagdating sa airport, nakatanggap si Harvey ng tawag. Ito ay mula kay Mandy. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, kinuha ni Harvey ang telepono. Narinig kong sinabi ng mga subordinate mo na pupunta ka sa Blackburn City. Babalik ako sa loob ng ilang araw, tahimik na sagot ni Harvey pagkatapos ng ilang sandali na pag-aalinlangan. Ano ang problema? Nasugatan ang isang senior ko. Bilang junior niya, dapat kong tingnan. Ilang saglit na natahimik si Mandy. Naalala mo ba yung napag-usapan natin noon? Bago pa man makapagsalita si Harvey ay nagpatuloy na siya sa pagsasalita. Hindi ako mananatili sa Floatwell pagkatapos harapin ang mga bagay dito. Pupunta ako sa Golden Sands pagkatapos nito. Kung hindi ka pa rin nagbabago ng isip mo noon, makipagkita ka sa akin. Ligtas na paglalakbay. Nag-aalangan na ibinaba ni Mandy ang tawag. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Harvey nang marinig ang nag-alala na tono. Bihira para kay Mandy na ipakita ang kanyang caring and jealous side. Akmang ibabalik na ni Harvey ang kanyang telepono, may tumawag ulit. Galing sa ibang bansa ang tawag. Ang hanay ng mga numero ay maganda. Pagkatapos kunin ang telepono, narinig ang nag-aalalang boses ni Cathy Cobb. Masama ito, Mr. York. Lumalala ang kalagayan ng aking lolo. Pakiusap iligtas mo siya, dahan-dahan. Ano ba talaga ang nangyari? Tanong ni Harvey na may masamang tingin sa mukha. Halos wala pa rin siyang malay ngayon. Kaya na niyang magsalita sandali at kumain ng lugaw mag-isa. Pero umubo lang siya ng maraming dugo. Nang ang mga doktor na inupahan namin ay magtutusok na ng mga karayom sa kanyang katawan, ang kanyang balat ay matigas na hindi nila magawa iyon. Sa puntong ito, malamang na hindi makakarating ang aking lolo. Ang balat ay kasing tigas ng metal, at umuubo ng madilim na kulay na dugo. He went berserk, mabilis na sabi ni Harvey pagkatapos magpalat ng ekspresyon. Kumuha ka ng isang balde ng tubig na yelo at ilublob mo rito ang iyong lolo. Magdagdag ng higit pang yelo bawat kalahating oras. Malapit na ang eroplano ko. Malapit na ako sa Blackburn City. Matapos magbigay ng ilan pang tagubilin, ibinaba ni Harvey ang tawag bago nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Natutuwa siyang nakayanan niya ang 4 na magagaling na martial arts alliances ng medyo mabilis. Kung hindi siya magkakaroon ng oras upang bisitahin si Dean. Kabanata 3820. Pagkatapos ng isang tawag sa telepono kay Cathy Cobb, nakipag-ugnayan si Harvey York kina Queenie York at Yona Mendoza. Pupunta siya sa Blackburn City para matulungan niya si Dean Cobb. Siguradong aayusin ni Cathy ang lahat para sa kanya ng maayos. Ngunit mas mabuti pa rin na maging handa para sa pinakamasama, kung sakali. Pagkatapos ng lahat, ang Blackburn City ay lampas sa mga hangganan. Tinawagan ni Harvey sina Queenie at Yona dahil ang Hong Kong at Las Vegas ay H-country enclave sa rehiyon ng South Seas. Mas madaling magpadala ng mas maraming tao sa Blackburn City kumpara sa Mordo at Buckwood. Pagkatapos, naglakad si Harvey sa VIP tunnel bago sumakay sa eroplano. Nagpahinga siya ng halos 10 oras bago lumapag ang eroplano. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, naramdaman na niya ang init at kalmadong simoy ng hangin sa South Sea. Bandang 9:00 na ng umaga, lumapag na ang eroplano sa Blackburn City. Nagsimula ng mag-ipon ng mga gamit ang mga pasahero. Hindi gaanong kasama si Harvey. Pagkatapos, gusto niyang magpahangin sa banyo. Kung tutusin, kailangan niyang maging presentable man lang pag makilala si Cathy after all this time. Sa pagbabalik ni Harvey sa VIP cabin, isang lalaking may amoy ng musk ang dumaan sa kanya bago pinalibot ang kanyang kamay sa bagahe ni Harvey nang hindi lumilingon. Maghintay.
Agad namang hinayla ni Harvey ang lalaki pabalik. Ibalik mo. Alerto ang lalaki, ngunit alam pa rin ni Harvey na kinuha niya ang kanyang wallet sa kanyang malita. Ang mga pagbabayad sa online ay sikat sa mga araw na ito, ngunit ang mga tao mula sa South Seas ay ginagamit pa rin sa pagbabayad ang cash. Kaya naman may dala si Harvey. Hindi niya inaasahan na may gumawa ng ganoong bagay bago pa man lumapag ang eroplano. Anong ginagawa mo ngayon? Bulalas ng lalaki. Gusto niyang kumawala, ngunit hindi niya nagawang gawin iyon. Ibalik mo, hiling ni Harvey. Hindi ka taga South Sea. Matapos marinig ang impit ni Harvey at sukatin ito, malamig na ngumuso ang lalaki. May sasabihin ako sa iyo, anak. Hindi ito bansa H. Ito ang South Sea. How dare you provoke us sa sarili naming teritoryo? Naiintindihan mo ba kung ano ang sinusubukan mong gawin dito? Walang magtatanggol sa iyo kung ilalabas kita ngayon. Iminumungkahi kong lumayo ka rito hanggat maaari. Maraming pasahero ang nagtipon sa tunog ng sigalot. Nakasimangot ang ilang tao nang magtama ang mga mata nila kay Harvey. Dahil ang flight ay gumawa ng paglipat mula sa Hong Kong, karamihan sa mga pasahero sa eroplano ay nagmula sa South Sea. Matapos makita ang isang lalaki mula sa bansa H na ginagawa ito sa kanyang sariling mga tao, ang mga pasahero ay napuno ng disgusto. Sasabihin ko sa iyo ito ng isang beses pa. Ibalik mo sa akin ang wallet ko, mahinahong sagot ni Harvey. Bakit ang mga makapangyarihang tao mula sa South Seas na tulad namin ay magnakaw ng iyong pitaka? May sasabihin ako sa iyo. Kaming lahat ay tapat at matuwid na tao rito. Kung patuloy kang nagsasalita ng ganyan, kailangan mong magbayad ng legal na presyo. Kahit na kunin ko ang wallet mo, wala kang choice kundi tretuhin ito bilang welcome gift para sa akin. Naiintindihan mo ba ako? Maangas na ekspresyon ng mukha ng lalaki, na parabang siya ang hari ng mundo. Napabuntong hininga si Harvey bago niya itinapat ang palad sa mukha ng lalaki. Sampal.